Arranged marriage to a secret mafia boss. Chapter 21. Matapos bumalik ni Chloe sa nakaraan ay agad niyang pinunasan ang mga luha. Oo nga, at pilit niyang tinanggihan ang pagpapakasal sa lalaki, pero hindi naman nawala ang nararamdaman niya para rito. Sadyang mas nanaglang ang takot niya lalo at nalaman niya ang mga ginagawa ng isang mafia. She had no idea what is going on back then. She just want to hide from him to run away, but Hans didn't let her. He insists the wedding but he never explained why. Why he wants to marry her. Why he wants her to be his wife. Ngayon ay natatakot siya hindi sa parehong dahilan, natatakot siya kasi baka lalo lang siya ng main love sa asawa, na halos ibuwis ang sariling buhay para lang mailigtas siya. Napahawak si Chloe sa kayang dibdib. Sumisikip iyon, habang nakatitig sa mukha ng walang malay na si Hans. Please, wake up now. You don't know how worried I am. I feel like I'm the one to blame for all of these happenings. I'm sorry. Mariin niyang hinawakan ang kamay ng lalaki. I'm sorry, kung natakot ako. I'm sorry dahil hindi ko nasabi ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Mr. Hans Levi, I love you. Saad niya dahil alam naman niyang hindi iyon makikinig ng asawa. Sumangot singhot pa siya, bago magpas siyang bitiwan ang kamay nito. Pero para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang bigla ay humigpit ang mga kamay na nakahawak sa kanya. Napalunok siya nang makitang nakadilat ito, seryoso ang mukha nito nakatingin sa kanya. What are you saying? Nanghihina pa ang boses nito pero nang tangkain niyang bawiin ang kamay ay mas lalo pa nitong hinigpitan ang hawak. Agad siyang nagpunas ng luha gamit ang isa niyang kamay. What? Kanina pa ba gising? Wait, I will call your doctor. Akma siyang tatayo, pero talagang ayaw siyang pakawalan nito. Don't make excuses now, my wife. I heard everything. Sambit nito na ikinainit ng mga pisngi niya. Wala na siyang masabi pa, nahihiya siyang napatungo. Totoo ba ang mga yon? Or nag-iilusyon lang ako? Tanong pa nito, at inilibot ang tingin sa buong kwarto, hindi naman siya sumagot. Just forget it, Chloe, at least I know what you really felt about me now. He said again before he let go of her hand. Just don't move. I will call the doctor. Hindi na nagpatumpik-tampok pa si Chloe at agad lumaas ng silid. A few moments later, nang ma-check up ng doktor ang kalagayan ni Hans ay inirekomenda nitong magstay pa ng mga ilang araw sa hospital pero tumutol ang lalaki. Gusto na raw nitong makauwi sa Pilipinas agad-agad. Kahit si Chloe ay hindi ito napigilan, kaya naman wala siyang magawa kung di ang alalayan na lang ito. Sa mansyon ng mga Levi, napahinga ng malalim si Chloe nang makababa siya ng kotse na patitig pa siya sa harapan ng malaking bahay. Kasunod niya ay ang asawa na medyo hirapan pa, may mga pasa pa kasi ito sa matuwan at may caster sa braso. Hindi naman nag-atubiling lapitan ito ni Chloe at hinawakan sa braso. No, I'm okay. Go inside. Sambit nito pero hindi niya pinakinggan, hinawakan pere niya ito para maalalayan sa paglalakad papasok. At sa hindi niya inaasahan may mga bisita palang nag-iintay sa kanila. Nabalitaan namin ang nagyari, mula kay Mr. Choi, sobrang nag-alala ang mami mo. Napaupo si Chloe sa mahabang sofa sa living room. Sinalubong kasi sila ng magulang ni Hans, ang mami niya ay halatang nagpipigil lang sa pag-iyak. Mom, Dad, I'm okay. I'm still here. Matabang na tugon ni Hans sa daddy niya. Pero tingnan mo naman, bagbag na bagbag ka anak, paanong hindi kami mag-aalala, nasa malayo pa naman kayo, at kas alam namin dahil kami nagtulak sa inyo, para pumunta doon, di nga napigilan ng dinang ang mapaluha, hinawakan pa nito ang braso ni Chloe. Ikaw, iha mabuti naman at ligtas ka, salamat sa Diyos. Sige na hindi na namin ipipilit na bigyan nyo agad kami ng apo, pero sana wag masyadong matagal ha. Out of nowhere bigla ay sabi ng mommy ni Hans. Napilitan tuloy siyang ngumiti, nahihiya siya dahil wala naman talagang nagyari sa kanila sa as. Wag nyo na pong isipin yun, ang mahalaga po ay ligtas kaming nakabalik, tipid na sabi ni Hans para maagaw ang atensyon ng mommy nito. Lihim na nagpasalamat si Chloe kay Hans.
Dahil hindi naman niya alam kung ano ba ang pwede niyang isagot sa mga sinabi nito, hindi kasi siya close sa mga in-laws niya dahil bihira nilang makasalamuha ang mag-asawa. Mabuti pa ay magpahinga na muna kayo. Nagpaanda ako ng mga pagkain para nga pagdating nyo makakain kayo agad. Aligagang sabi pa ng mommy ni Hans. By the way iha, kamusta naman ang parents mo? We didn't see each other since you and Hans got married. Napatingin ako sa mommy ni Hans, nang bigla itong magtanong, nalungkot tuloy ako nang maalala ang mga magulang ko, hindi ko naman pwedeng sabihin na pinagbawalan na ito ng anak nila makipagkita sa kanya sa kadahilan ng tutol ang mga ito sa pagpapakasal nila. Busy po kasi sila sa ibang bagay sa ngayon nasa Italy po sila ni Daddy, para ay manage ang sinimulan nilang business doon. Pagsisinungaling niya, totoo naman na nasa Italy ang mga ito pero hindi niya alam kung ano ba ang ginagawa ng mga magulang doon. Basta alam niya na pinlano lahat ni Hans, ang paglayo ng mga ito, harap-harapan ba naman na takutin ito ng lalaki, na mawawala ang lahat sa kanila once na ipilit ng mga ito na itakas siya, sadyang wala silang magawa higit na mas makapangyarihan ang pamilya ng mga ito kahit kanino man sila itapat. Oh, I understand. I hear about your parents' business here is bankrupt. I'm surprised they didn't ask us for help dahil sa sinabi ng mommy ni Hans nakaramdam ako ng pangliliit. Alam naman niyang walang ideya ang mga ito sa mga nangyari bago pa man matuloy ang kasal nila, pati ang pag-aaral niya ay naapektuhan. Ilang araw pa lang kaming kasal feeling ko ang tagal ko nang nakakulong. Mom, can we skip that topic for good? Just continue to eat. I feel tired, I want to rest. Seryosong sabat ni Hans, kaya naman tumigil na ang ginang sa pag-uusisa tungkol sa magulang niya at nagpatuloy na lang sa pagkain. At lumipas na nga ang mga sandali. Matapos nilang magsalo-salo ay nagstay lang ng isa pang oras ang parents ni Hans sa mansion bago sila tuluyang magpasya na umalis. Nakahinga naman ng maluwag si Chloe habang nakatanaw sa papalayong sasakyan ng mga ito. Nakatayo sila ni Hans sa may pinto. Nang bigla ay magsalita ito. Kamusta na nga ba sila? Malalim ang boses nito, paglingon niya ay nakatingin na ito sa kanya ng mariin. I don't know, wala na akong balita sa kanila, di ba ikaw may gusto nun? Halos umangat na ang kilay ng dalaga, ang lakas naman ng loob nitong magtanong ng ganon gayong ito ang laging nakakausap ng mga magulang niya. Samantalang siya ni hindi niya mangawang kamustahin ang mga ito, kasi nga wala siyang phone. Dahil kinuha ng asawa bago siya ikulong sa kwarto. Oh, I think they are in a good hands. Kunwari ay wala itong pakialam sa mararamdaman niya, oo sumama na naman ang loob niya sa lalaki, gusto na sana niyang mag-walk out at umiyak na lang sa kwarto pero nag-aalala siya sa kalagayan nito, kaya isinantabi na niya muna ang emosyon at nilapitan ito. Halika ka na, ang mabuti pumasok na tayo sa loob nang nakapagpahinga ka na. Mahinang turan niya sa asawa at hinawakan ito sa braso. Ano bang tingin mo sa asawa mo? Lumpo, kaya ko na. Saad naman nito. I don't care, just please let me take care of you. I don't want to feel guilty. Halos bulong na sambit niya, kasi nga ayaw niyang hamaba pa ang mga sasabihin nito. Bakit naman nagugilty ka? Dahil ba sa nangyari sa akin? Wala lang tasanay na ako. Wala pa nga kesa sa mga naunang ikwentro ko. Saad ulit nito na para bang nagyayabang. May pagkamatigas din pala ang ulo ng isang halata naman nang hihina pa siya, tapos wala pa sila parehas tulog, kaya naman pinili niya na lang ang manahimik, pero hindi siya pumayag na ayway ito mag-isa. Alalay niya ito hanggang sa kwarto nila. Inayos pa niya ang kama kahit hindi naman iyon magulo. Ikaw dito. Sa couch na lang ako matutulog. Pagkasabi niya nun ay kinuha niya ang isang unan at naglakad patungo sa mahabang couch. Nagtataka naman na nasundan na lang ng tingin ni Hans ang asawa. Naiisip niya sobra siguro ang guilt nito, kaya para bang hindi na natatakot sa kanya, napansin din niya na hindi na ito naiilang nahawakan, siya napailing-iling na lang si Hans. May kung anong tuwang bigla na naramdaman ang lalaki. At bakit dyan ka matutulog, malaki tong kama, tabi na lang tayo. Medyo nangaasar na sabi niya, sinusubukan lang niya kung may inis ba ito sa kanya. No, why should I? Can you just please sleep? Halatang pagod na ito, nang sumagot.
Okay. If you insist, tipid na lang nasagot ni Hans dito. At humiga na sa kama. Nagkunwari siyang pumikit, mga ilang minuto pa lang ay tumingin ulit siya sa nakahigang asawa na katalikod ito sa kanya, pero mukhang malalim na agad ang tulog nito. Dahan-dahan siyang umahan mula sa kama. At lumapit kay Chloe, di nga siya nagkamali, tulog nga ito at bahagya pang nakabukas ang maliit na labi nito. You're so beautiful, my innocent wife. I will never regret that I marry you. I hope everything is going to be alright, but no matter what, there's one thing I want to promise you. I will protect you. To those who wants to hurt you. Madamdamin ang bawat salitang lumabas sa bibig niya. Hinaplos niya ang buhok nito, pati na ang mga buhok na tumatabing sa mukha nito ay inalis. Sumilay ang matamis na ngiti sa mga labi ni Hans, dinampyan niya ng mabilis na halik ang mga labi nito. Binuhat ni Hans ang asawa patungong kama at inihiga ito doon, para naman maging komportable ito, siya na lang ang nahiga sa couch. Chapter 22. Mag-aalas 3 ng madaling araw ay naalimpungatan si Chloe, nagising siya bigla at nagtaka nang mapagtanto na nasa kama na siya. Agad siyang napalikos at napaupo sa kama ng malala si Hans, hinanap ng mga mata niya ang asawa at napakunot noo pa nang makitang sa couch ito nakahiga, at mukhang masarap ang tulog. Bakit kaya? Nilaipat niya ako dito. Pagtatanong niya sa isip at napabuntong hininga na lang bago magpas siyang lapitan ito. Mukhang giniginaw ito sa pwesto, kaya naman kumuha siya ng isang makapal na blanket mula sa kama at ikinumot dito. Pero natigilan siya nang mapansin na parang nanginjing ang katawan nito, kinabahan agad siya at sinalat ang noo nito, napaawang ang mga labi niya nang mapagtantong inaapoy ng lagnat ang lalaki. Oh my God! Mahinang bulalas niya, pero siniguro niya na hindi siya makakagawa ng ingay, natuliro pa muna na siya, hindi niya alam ang gagawin, kaya nagtungo na lang siya sa banyo. Mabuti na lamang at may mga maliit na palanggana sa loob, nilagyan niya iyon ng maligamgam na tubig mula sa shower na may heater. Pagkatapos ay nagpunit ng kaperasong tela mula sa mga damit niya. Umuungol pa si Hans habang pinupunasan niya ito para itong lasing. Kailangan niyang habarin ang mga damit nito, hindi na siya nag-inarte pa, pinunasan niya ang mukha at mga braso nito pati sa may tiyan, mabuti na lang at hindi ito nagigising. Mga ilang minuto niyang pinunasan ang buong katawan ni Hans, binantayan niya ito hanggang sa tumigil ang panginginig ng asawa. Umupo na lang siya sa sahig at sinalat ulit ang noo nito, nakahinga siya ng maluwag nang medyo mawala ang init nito at mukhang maayos na talaga tulog nito. Napatitig na lang siya sa gwapong mukha nito, pagtulog talaga para itong anghel. Gustong-gusto niya ang mga mata ng asawa, mahaba kasi ang mga pilek nito, kahit ba mahahaba rin ang sa kanya mas lamang naman ito, idagdag pa ang makakapal at itim na itim nitong kilay. Napalunok na lang sa Chloe dahil sa ginagawang pagtitig dito, wala sadyang hindi lang niya mapigilan ang sarili. Hans POV. Iminulat ko ang aking mga mata. Muntik pa akong mapa-array nang maramdaman ang sakit ng braso ko. Una kong hinanap ay si Chloe, agad akong bumangon nang makitang wala siya sa kama. Napatingin din ako sa sarili ko nang maramdaman ang blanket na nakabalot sa buong katawan ko, bigla ay may gumalaw mula sa paanan ng couch na hinihigan ko. At muntik na naman akong magulat nang makita si Chloe doon nakaubog sa couch, at natutulog. Inilibot ko ang aking mga mata sa loob ng kwarto, nakit ko ang planggana na may lamang tubig at may kaperasong tela. Kunot noong nagbalik ang tingin sa nahihimbing na si Chloe. Naalala ko bigla na sobrang bigat pala ng pakiramdam ko kagabi, yung tipong para akong lalagnatin, hindi kaya. Magdamag niya akong binantayin. Dahil sa naiisip niya biglang tumalon sa saya ang puso niya. Unti-unti ay tumayo siya mula sa hinihigan habang hawak ang kumikirot niyang balikat. Nilapitan niya si Chloe at napapangiting pinakatitigan muna ito bago buhatin pabalik sa kama, kahit ba masakit ang sugat niya, pero habang nasa mga bisig niya ito ay bigla itong nagising. Chloe POV. What are you doing? Are you feeling better now? Manghang saad ko habang nakatingala sa kanya. Naptigil naman si Hans sa paglakad pero hindi ibinaba si Chloe at tininganan ito. Thanks to you I feel better now. Halos malat na sambit ni Hans, hindi kinaya ni Chloe ang titig nito lalo at medyo malapit ang mukha nila sa isa't isa.
Nag-init ang mga pisngi niya kaya naman agad siya nang umiwas ng tingin na ikinangisi naman ng lalaki. Put me down. Mahinang saad ni Chloe. No. Tipid na tugon naman nito pagkatapos ay nagtungo na ulit sa kama at ibinaba siya doon. How is your shoulder? Should I clean it? Tanong niya nang may pag-aalala. Hindi na kailangan, papuntahin ko na lang ang kaibigan kong doktor para siya na ang maglinis ng sugat ko, ang mabuti pa matulog ka na lang ulit. Mukhang magdamag mo akong binantayan kagabi, mahabang litanya ng asawa. Napabuntong hininga na lang si Chloe nang mga sandaling pumasok si Hans sa banyo. Alas 6 na ng umaga hindi na siya makakatulog nito. Chapter 23. Dahil nga hindi nadalawin ng antok si Chloe ay napagpasyahan niyang ayusin na lang ang kama bago pa makalabas mula sa banyo ang asawa. Pagkatapos isinunod niya ang couch kung saan nakakalat ang kumot na ginamit ni Hans. Wala naman siyang maisip gawin dahil hindi naman siya makakalabas ng kwarto, nang walang pahintulot mula kay Hans. Narinig na niya ang pagbukas ng banyo, kaya agad siyang tumingin dito. Hindi ka na ba matutulog? Kunot noong tanong ni Hans sa kanya habang naglalakad palapit, imbis na sagutin ito ay napatingin siya sa braso nito, wala na kasi ang nakabalot na benda nito, kaya walang ano-ano siyang lumapit dito. Sabi ng doktor hindi pa pwedeng tanggalin yung nasa braso mo. Bakit wala na? Medyo nainas siya dito dahil talaga palang matigas ang ulo nito. Sok, hindi ako komportable, kaya inalis ko na lang lalong sumasakit reklamo nito at nilampasan na lang siya. Napapikit sa sobrang consumption si Chloe, nag-aalaga lang naman siya baka kasi lalong tumagal ang paghilam ng malalim na sugat nito. Pero dapat inintay mo na lang yung doktor na sinasabi mo. Baka mamay naputol ang sasabihin niya nang magsalita ito. Don't worry, I will call him right away. Sabi na lang nito, siya naman ay tumigil na sa panjinji alam dahil mukha nang wala din naman tong pakialam sa concern niya. Nanahimik sa isang tabi si Chloe, habang kinuha naman ni Hans ang phone niya at tinawagan nga ang kaibigan doktor. Nang sumapit ang alas 8 ng umaga ay may kumatok sa pinto, hindi kumibo si Chloe, hinayaan niya lang na si Hans ang tumayo at pagbuksan kung sino man yun wala na siyang pakialam gawin niya gusto niya sa isip niya. Nakaayos na po ang hapagkainan Mr. Levi, saad ng isang maid na pinagbuksan ni Hans. Sige. Tipid na sagot niya dito at nilinggan ang nakahalukip-kap na si Chloe. Let's eat breakfast. Aya niya rito. Pero hindi ito tumugon, napabuntong hininga na lang ang lalaki bago isinara ang pinto at pinuntahan ang nainas na asawa. Yeah, did you hear me? I said let's go and eat breakfast. Medyo malakas na sambit nito. Muntik pang mapapitlag sa gulat ang babae pero nagkunwari itong matapang, mataray itong tumingin sa kanya. I'm not hungry. You can go. I want to stay here. Mahinang sambit niya at tumayo-tumungo siya sa banyo para wala na itong tutol. Sa pagpapatuloy ng kwento nagbiglang muna ng 1 hanggang 10 si Chloe bago dahan-daang buksan ang pinto ng banyo. Tiniyak niya na wala na ang asawa dahil ayaw niyang makita ang pagmumuka nito. Naiinis siya kasi, parang balewala dito ang pag-aalala niya, na para bang pinaparamdam nito na wala siyang pakialam sa kung ano man ang nangyayari, kaya sige ganon na lang parang wala na siyang isipin pa ay hahayaan na lang niya ito total hindi naman siya nito pinakikinggan. Napabuntong hininga na lang si Chloe, nakaramdam siya ng lungkot at bigat sa dibdib, parang gusto na niyang umiyak pero pinigilan niya ang sarili, at pilit na kumalma. Sa loob ng 15 minutos ay nagpalakad-lakad lang siya sa loob ng malaking kwarto, may TV naman kaya nanunod na lang siya ng K-drama. Maya-maya pa ay naramdaman niya ang pagkalam ng sikmura, pero binaliwalan niya yon, kahit ba gutom na siya halos mag-aalas 9 na kasi ng umaga. Nang marinig ni Chloe ang pagbukas ng pinto ay agad niyang pinatay ang TV. Kahit alam niyang si Hans yon ay dinedma niya lang ito. Nakaupo lang siya sa couch ng diretso. Here, nagdala ako ng pagkain, sambit ni Hans. Ayaw sana niyang tingnan ito kaya lang ay naamoy niya ang bango ng mga dala nitong pagkain kaya automatiko ay napalingon siya at nakita ang tray na bitbit nito. Napatayo siya nang makita na ang gamit nito ay ang braso na may tama ng baril mismo, agad ay kinuha niya ang tray, at ipinatong sa center table. Bago binalikan ang asawa,
Alam mo namang hindi pa magaling yang balikat mo, bakit pa nang bitbit mo pa ng tray na maraming laman? Sermon niya rito, hindi niya talaga kayang tiisin ito, agad ay nawala ang inis niya at napalitan ng pag-aalala. Si Hans naman ay seryoso ang mukhang nakatingin lang sa kanya. Hindi ko naman ikakamatay ta, bakit ba ganyan ka na lang kung makariyak? Dahil ko alam kung concern ka ba sakin o nakokonsensya ka lang, dahil iniisip mo na kasalanan mo kung bakit ako nagkaganito, saad bigla ng lalaki na ikinatameme ni Chloe. O ano, nag-aalala ka ba talaga sakin o nakokonsensya? Tanong pa nito nang hindi siya makapagsalita. I'm worried. Of course I'm still guilty, totoo naman na dahil sakin kaya ka na disgrasya ng ganyan diba? Kung hindi bakit sumugod ka pa ganong hindi naman kailangan? Balik tanong niya, at tiningnan ito ng malalim mata sa mata. Nang mga pagkakataong yon ay si Hans naman ang napaiwas ng tingin. Hindi rin niya maamin ang tunay na nararamdaman para sa asawa, pero alam niya sa sariling unang pagkikita pa lang nila ay nahulog na siya rito. Sa ganda at maamong mukha ng dalaga ay sino ba ang hindi magkaka-interes dito? Bukod pa doon ay may ilang linggo din silang nag-date bago matuloy ang kasal, at nakilala niya ang tunay na ugali nito. Likas na mabait at maaalaga ang dalaga, na lalong nagustuhan niya. Ang lahat ng katangian ng babae na nais niya ay nakay Chloe, kaya kahit anong tutol ng mga magulang nito ay hindi siya pumayag na hindi matuloy ang kasal nila. Alam naman niyang sa huli ay malalaman din ng mga ito na isa siyang mafia boss, pero mali ang pagkakakilala na nga ito sa kanya. Kahit kailan hindi siya nakagawa ng masasamang gawain, unless kailangan talagang pumatay ng masasamang tao. He never harm an innocent people, pantay siya sa lahat. Samantala pakiramdam ni Chloe ay talagang balewala lahat ng sabihin niya sa asawa nang mapansin na para bang lumilipag ang isip nito habang nakatayo ay nakatitig lang sa kanya. Naikibit na lang niya ang balikat, bago iwan ito ay tinungo ang lugar kung saan niya ipinatong ang mga pagkaing dala ng asawa. Medyo nawala ang inis niya nang simulan na ang pagkain. Si Hans naman ay hindi marin umimik nang makita na kumakain na siya, ayaw niyang sirain ang gana nitong kumain kay naupo na lang siya sa tabi nito, kinuha niya ang laptop, para tinangnan ng mga naiwan pang trabaho sa kumpanya nila. Chapter 24. Alas 4 ng hapon ay nagmamuni-muni sa kama si Chloe, nakahiga lang siya, habang busy panonood ng biglang makarinig ng mga yabag. Maya-maya nga ay may kumatok na mula sa labas kaya agad siyang napabalikwas ng bangon. Pumasok kasi sa banyo ang asawa niya kaya siya na ang nagbukas ng pinto, nagbabaka sakali siyang hindi iyon nakalak at nagulat nga siya nang tama ang hinala niya. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang isang matangkad at chinitong lalaki, malawak ang mga ngiti nito. Oh, hi is Mr. Hans Levi there. Kabaliktaran ang boses nito sa baby face nitong pagmumuka. Magsisalita na sana siya pero hindi iyon natuloy. Lumabas na kasi mula sa banyo si Hans, nakita naman agad ito ng lalaki, sabay kumaway na parang bata. Tumanggo lang si Hans dito at sinabihang pumasok na, tsaka napansin ni Chloe na may dala itong isang box, parang first aid kit ganon. Excuse me, sabi nito sa kanya, binigyan naman niya ito ng daan pero hindi ito kumilos. Ah, sorry, di agad ako nakapagkilala. My name's Zach, I'm a doctor, I'm here to treat my friend. By the way, are you Chloe? Mukhang makulat ang isang ta. Magaan ang loob niya sa lalaki dahil mukha naman itong mabait. Yes, tipid na sagot niya at napatingin kay Hans, ang sama na pala ng tingin nito sa kanila. Ano, tatayo na lang ba tayo dito hanggang maggabi? Medyo inis na sabi nito, kaya naman si Zach ay agad pumasok, isinara na ni Chloe ang pinto. Saglit lang ay natapos ng linisan ni Zach ang sugat ni Hans. Okay, mga ilang araw lang ay hihilam na rin yan, sambit nito habang nilalagyan na ulit ng bagong gasa ang sugat ni Hans. Nanood lang si Chloe, at masasabi niyang hindi ganon kadaling gawin ang paglilinis ng sugat nito. Pagtuluyan ka ng gumaling, pasyal naman kayo, ng wifey mo sa bahay. Para makilala din siya ng iba nating kaibigan, saad nito bago tumayo. Inayos ang box na dala nito, sabay belang ng tingin kay Chloe. Ngayon lang ako free kaya nakapunta ako dito, pero next time na kailangan ng linisin ang sugat niya, ikaw na ang gagawa nun,
Natatawang sabi nito, inaalis nito ang suot na guwantes sa magkabilang kamay. Nako, baka lalo ko lang mapalala ang sugat niya, kaya wag na lang, okay lang naman daw siya. Di napigilan ni Chloe ang paikutan ng mga mata, doon ay lalong natawa si Zack dahil ramdam niya na hindi maganda ang aura ni Chloe, mukhang nagkakatampuhan ang mga ito, simula kasi nang dumating siya ay hindi masyadong umiimik ang dalawa. Proud ka nang umalis. Napatingin ang dalawa kay Hans, seryoso ang mukha nito. Oo, naaalis na, selos ka naman agad, prangkang patotsyada ni Zack sa kaibigan na mukhang bad trip. Lalo lang itong tumalim ang tingin sa kaibigan na nakakalokong ngumisi. Sige Mr. Levi and Mrs. Levi gotta go, yun lang at para itong si Flash sa bilis na makalabas ng kwarto nila. Buweset na naitutok na lang ni Hans ang mga mata sa kasasarado lang na pinto pagkatapos at tumingin siya sa nakatulalang si Chloe. Come here, saad niya dito. Hindi ito kumilos, pero ang mga mata nito ay lumipat sa kanya. I said come here, Chloe, ulit niya. What is it? You said you don't need my help. Wala sa kontrol na asek niya dito kasama ang tingin niya sa asawa. Pag hindi ka lumapit sa akin, ako ang lalapit sa'yo at siguradong hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo, may pagbabanta na sa tinig nito kaya naman hindi maiwasan na panayuan siya ng balahibo sa buong katawan bigla kasi siyang nanlamig. Labag sa loob na humakbang siya lalapit dito. What? Tanong niya nang malalapit siya dito. Iniwasan niya ang mga mata nitong nakatitig lang sa kanya. Mrs. Chloe Levi, set your eyes only for me. You're my wife, remember that. Sabi nito na hindi niya malaman kung bakit nito sinabi yun, bigla naman ay pumasok niya ang huling sinabi nito na selos daw agad ito. Di kaya, ayaw nitong kumausap ako ng ibabang lalaki. Totoo nga bang nagseselos ito? Bigla ay parang gusto niyang kiligin pero nang dam ako ang tingin niya sa mukha nito ay nawala agad yon. Kung makatingin kasi ito ay para bang gusto siya nitong kainin ng buhay, dahil sa mga naiisip ay hindi na namalayan ni Chloe ang biglang paghula hito sa braso niya. Ay, gulat ng sigaw niya nang maramdam ang sariling napaupo sa lap ng asawa, sabay yakap nito gamit ang isang braso sa maliit niyang bewang. You are only mine, my wife, promise me, he whispered while his lips is on my neck. I gasped as he suddenly bit my skin. Hans, stop, she said and tried to move herself a little but he did not want to let go. He pulled her more instead and suddenly Hans kissed her lips. Close eyes widened, para siyang naistatwa nun hindi siya nakakilos agad dahil sa pagkabigla. Ayun na nga, hindi malaman ni Chloe kung paano kikilos ng mga oras na iyon, magkalapat peren ang kanilang mga labi, ayaw siyang pakawalan ni Hans, sobrang higpit ng pagkakayakap ng isa nitong braso sa kanyang bewang. Sobrang bilis ng tibok ng kanyang puso, tila ba may naghahabyulang kabayo sa loob ng dibdib niya. Pero aaminin niya na gusto niya ang paraan ng paghalik ni Hans, walang pagmamadali at masuyo nitong ginagalaw ang mga labi sa labi niya, maya-maya lang ay kusa ng bamuka ang bibig ni Chloe. Sumabay ang labi niya sa labi ng asawa. Ipinikit niya ang mga mata at dinama ang mainit na halik, napapaungol pa siya ng mahina para siyang nawala sa katinoan, nagpaanad na siya sa kanyang damdamin. Samantala ganon din naman ang nararamdaman ni Hans, nakaramdam siya sobrang saya sa puso niya nang tugunan ni Chloe ang mga halik niya. Nang lumalim ang halik na yon ay dinapigilan ni Chloe ang mapakapit sa mga braso ni Hans, nalimutan niya na may sugat nga pala ito kaya naman nagulat siya nang biglang umaray ito ng medyo malakas at doon natapos ang halikan nila. Oh my God, I'm so sorry. Takot na bulalas no Chloe sa asaw at akmang aalis na sa kandangan nito, pero napabalik lang siya dahil mabilis pa sa 4:00 nahapot siyang muli ni Hans sa bewang. Napalunok ang babae nang magpantay ang mga mukha nila, namumula ang mukha ni Hans, nasaktan talaga siya, ikaw ba naman ang pigain ang hindi pa magaling na sugat. Samantala tila naman nahipnotismo si Chloe dahil ang mga mata ng asawa ay para bang may kung anong gustong sabihin sa kanya, malamlam at hindi niya malaman bakit parang may pagmamahal siya kung titigan nito. Di niya alam pero sobrang saya ng pakiramdam niya sa tuwing titigan ang mukha ng asawa. My wife, do you love me? Bigla ay para siyang nahimasmasan sa tinuran ni Hans.
Umiwas niya ng tingin dito nang may mga luhang kusang tumulo sa mga mata niya. Why? Tell me what is wrong. Masuyo namang hinawakan ni Hans ang mukha niya at pinahit siya paarap. Hindi siya makatingin at mabilis na pinunasan ang mga luha. I don't know, I just feel like crying. My heart it's jumping, I'm confused but I'm not gonna lie, I'm happy at this moment. Pagsisiwalat ni Chloe sa tunay na nararamdaman. Doon ay biglang may sumilay ng ngiti sa mga labi ni Hans na ikinagulat ni Chloe. I know. I guess I'm not dreaming that day. You really said it, that you love me. May panunokso ang tono ni Hans. Nahiya siya lalo dito dahil wala siyang kaalam-alam na naririnig pala nito lahat ng sinasabi niya habang nasa hospital ito. Chapter 25. Ayaw kong magsinungaling, total narinig mo naman lahat diba? Yes, I love you. Pagtatapat ni Chloe sa asawa habang buong pagsuyo niya itong tinitigan sa mata. Nakita naman niya nang umiti ang mga mata ni Hans. Hindi niya talaga mapigilan ang damdamin, sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Kailangan ko pa palang mabaril bago mo marealize na mahal mo ako, my wife. Thank you for worrying, ang taking care of me last night. Halos pabulong ang boses nito at umangat ang mga kamay upang haplasan ang pisngi niya, pinunasan nito ang luhang natuyo sa doon gamit ang hinlalaki nito. Alam kong hindi naging madali sa'yo ang lahat, I want to apologize also, because I threat you badly this past few days, pero kahit naman ano pa ang nagawa ko ay, hindi kita kayang saktan, sana naramdaman mo din na mahal kita kahit nung unang beses tayong magkakilala, pagtatapat din nito, mukha na ang hindi ito nagbibiro, dahil makatingin din ito sa mga mata niya. I had no idea. I thought it's just about our family's deal, saad niya nagulat pa. Umiling si Hans. No, I can stop the wedding with my own and find another bride. If I don't like you, but I pursue to marry you because I really like you back then, I feel like I don't want to lose you. I feel like I need to protect you. You're such an angel, Chloe, he said and caressed her cheek making Chloe closed her eyes in belief. She smiled and said, "Thank you for saving me that day. You don't know how afraid I am. Lalo na nung nakita kitang duguan. Para akong mamamatay," she said ang hold his hands. "Okay, stop crying. Kahit ba tears of joy yan ayaw parent kitang makita na umiiyak," sambit naman ni Hans. He sighed with relief sa wakas ay nagkaliwanag na sila ni Chloe, sobrang gan na ng dibdib nila pareho. "I love you my wife," saad niya bigla nakita niya ang pamumula ng asawa iiwas pa sana ito pero agad niyang binalaan. "Look at me and tell me the magic words." Corny man ay sinubukan niyang maging romantic, oo hindi siya sanay sa drama pero kailangan din niyang magbago, para hindi mailang o matakot sa kanya si Chloe. Hat. Kahit alam ni Chloe ang ibig sabihin ni Hans ay nagkunwari siyang parang tanga sa harap nito. "The magic words, I already told you how I feel. It's your turn," para itong mag-uutusa sa tono ng pananalita nito pero normal na atang maautoridad ang boses nito. "I love you Mr. Hans Levi," nahihiya niyang sambit sabay yakap dito, upang maitago ang namumula niyang mukha. Maya-maya ay naramdaman niya ang pag-alog ng balikat nito. Mahina ito tumatawa kaya napaalis siya sa pagkakayakap sa lalaki at hinaraw ito. "Yeah, are you making fun of me?" Maktol na bigla siyang umalis sa kandangan nito, pero sinigurado niyang hindi niya matatamaan ang sugat nito. "Eh kasi ang cute mo, my wife," sabi nito na nakangiti. Hindi siya makapaniwala sa nakikita, tila ba bumalik ang dating Hans na kilala niya. Malambot kung tumingin may magagandang ngiti, inosente at gentle. Doon ay di maikakailang lalo siyang love sa asawa. "Sige na, titigil na, pero mamaya maghanda ka ha may mga bisita tayong dadating," bigla nitong sabi at tumayo na. "Talaga? Ibig sabihin makakalabas na ako ng kwarto?" masayang tanong ni Chloe kay Hans. "Yes you can. Kahit kailan mo gusto I trust you my wife I hope you will never leave me," he said ang smile making Chloe run to him and hug him carefully. "Thank you I promise I will never leave you." Pagkatapos ng usapan nila ay nagtrabaho na ulit sa Hans sa sala,
Pinanood niya lang ito nung una pero nung mapansin siya nito ay sinabi nito pwede siyang lumaas at maglibot-libot sa mansyon, ikinatuwa naman niya. Pagkatapos magsawa ni Chloe paglilibot sa malaki ng mansyon ay agad din siya nang bumalik ng silid nila. Naalala niya kasi bigla ang sinabi ni Hans na may dadating silang bisita, mamaya kaya naman nakaramdam siya ng excitement. Sino nga ang mga bisita mo mamaya? Pangungulit niya sa abalang asawa. Napakunot tuloy ang noo nito na ikibahaba naman ng nguso ng babae. Akala niya ay magagalit na ito sa kanya dahil kinukulit niya ito kanina pa, kagaya ng dati ay parang bumalik sila sa komportableng pag-uusap. Masaya ang puso ni Chloe, magaan masarap sa pakiramdam ang nangyayari ng pagbabago sa kanilang dalawa. My wife, can you be more patient? See, I have a lot to do. I need to finish before they came here. Malumay nitong Saad pero hindi ito tumingin sa kanya. Okay, sorry. I'm just excited. Simula kasi nang mapunta ako dito, ito ang unang araw na makakalabas ako. Sabi niya naman, narinig niya ang pagbuntong hininga nito bago ibaba ang mga hawak na papeles, tapos tumingin sa kanya na may ngisi. Kaya nga mag-ready ka na. Baka mamaya bigla silang dumating, sabi nito sabay hawak sa kamay niyang nakapatong sa pagitan nila sa sofa. Napangiti na lang din si Chloe nang hagkan nito ang likod ng palad niya, kinilig siya dahil doon. Sumapit ang 6:00 ng hapon ay sabay silang lumabas ng koarto. Dumiretso sila sa dining area, at napatigil pa siya nang makita kung sino ang sinasabi na bisita nito. Ang parents nito nakasalukuyan ng nakaupo. Madaming pagkain ang nakahanda, di niya alam kung may iba pa bang dadalo. Naramdaman na lang niya ang paghawak ni Hans sa bewang niya dahilan para mapahakbang siya papunta sa loob, at ipinaghila pa siya nito ng upuan. What a gentleman! Nahihiya man ay naupo siya kahit napansin niyang nakatingin sa kanya ang mga magulang ni Hans. Malalawak ang ngiti ng mga ito. Medyo naiilang pa siya nung una pero sila ang nagsimula ng mapapag-usapan, di kalaunan ay nasanay na siya, gumaan-ensa din ang loob niya at nawala ang kabang naramdaman. Habang masaya silang nag-uusap-usap ay may mga narinig silang dahan-dahan na yabag palapit sa dining, hindi niya iyon binigyang pansin dahil akala niya ay mga kasambahay lang ang mga iyon. Pero napatingin siya kay Hans nang bigla nitong hawakan ang kamay niyang nakapatong sa lamesa. Look behind you. Sila ang sinasabi kong important guest. Nakangiti ng matamis si Hans, sa kanya agad naman siya nang lumingon. Agad siyang napatayo nang makita ang kanyang mga magulang na nakatayo, roon parang nga nahihiya pa ang mga ito na lapitan siya. Mom, Dad. Malakas na bulalas niya sabay takbo palapit sa mga ito at niyakap ng sobrang higpit, naiyak sa pagkasabik si Chloe. Ganon din ang mga ito, hinaplos-haplos pa ang likod niya ng mommy niya, at sinabihan siyang wag umiyak dahil nakakahiya sa asawa nito. Chapter 26. Masaya si Chloe habang nakamasid sa mga magulang niya, nagkausap na ang mga ito at ang pamilya ni Hans, humingi ng tawad ang mga ito dahil sa panghuhusga, sa pamilyang Levi. Na-realize nila na malaki ang naging pagkakamali nila nang bigla-bigla ay ipadala sila ni Hans sa ibang bansa. Akala ng mga ito ay ipapatay sila ng lalaki subalit kabaligtaran naman ang nangyari. Doon ay naranasan nila ang sobrang pag-aalaga, binigyan din sila ng negosyo ni Hans, yun bang mapagkakaabalahan nila? At nakiusap ito na kung maari ay hayaan muna siyang makuha ang loob ni Chloe, kung baga gusto niyang kilalanin pa ito at paibigan na tuluyan. Kaya ngayon ay sobrang saya nila nang nakita kung paano tretuhan ni Hans ang anak nila. Naiyak sila sa tuwa habang pinapanood ang sweetness ng dalawa. As I told you before, no one can stop the destiny they made for each other. Napatango na lang ang mommy ni Chloe sa mommy ni Hans at nagngitian. Matapos ang masayang pagsasalo-salo ay nagpaalam ang mga magulang nila na uuwi na, sabay ang mga itong nagsalita na wag daw tatagalan na bigyan sila ng maraming apo. Kapag ganon umiiwas na lang si Chloe ni hindi nga niya alam kung paano gumawa ng ganon. Pagkaalis ng mga magulang nila nagulat si Chloe nang biglang hapitin siya ni Hans sa bewang palapit dito. You heard them. Maybe we need to made it now, nanunoksong bulong nito sa kanya. Hans, sorry, I think I'm not ready yet. Pagtatapat niya dito madami pa siyang gustong unahin sa buhay,
kaya naman wala pa sa isip niya ang magka-baby sila. Nakita niya na lumungkot ang mga mata ni Hans, pero pinilit pa rin nitong ngumiti. I understand my wife, sabi na lang nito sabay halik sa noo niya. Bigla ay parang lumungkot bigla ang paligid nga lumayo sa kanya si Hans at nagtungo sa sofa upang magbabad na naman sa trabaho. Gusto niya sana itong lapitan kaya lang ay ayaw niyang makaisturbo pa, kaya naman pumasok na lang muna siya kwarto at nagbihis ng pangbahay. Kinabukasan ay nagising si Chloe nang wala sa kwarto nila si Hans. Hans, tawag niya sa pangalan nito habang kinukusot ang pikit pang mga mata. Wala din ito sa sofa, nakaligpit din ang mga papers nito, pero wala naman ang laptop nito doon. Naisip niya na baka pumasok sa company, agad siyang bumangon, nag-alala siya dahil hindi pa ito masyadong magaling baka lumala pa iyon. Matapos gawin ang morning routine at lumabas siya ng kwarto, nagulat pa siya ng sandamakmak na maids ang sumalubong sa kanya nagsiyukod ang mga ito na para bang isa siya reyna, naiilang si Chloe habang naglalakad. Narating na niya ang kitchen wala talaga ang lalaki, pero may isang babae ang lumapit sa kanya. Ito po, pinabibigay po ni Sir Hans, pinasasabi po niya na papasok siya sa work, at gamit inyo daw po ito. Napatingin so Chloe sa cellphone na nasa kamay nito. Kinuha niya iyon at chinek. Thank you, tipid na sabi niya at ini-on ang bagong cellphone. Chapter 27, Chloe POV. Pagkaon pa lang niya ng bigay na cellphone ay nanlaki ang mga mata niya. Picture ba naman ni Hans ang agad bumungad sa kanya? Ito ang naka-wallpaper doon. Hindi niya mapigil ang ngiti at muntik pang mapatawa, ewan kinilig siya dahil doon. Wala pa naman password so una niyang tunangnan ay ang nakasave na mga number pero isang numero lang nakasave doon at ang nakapangalan ay, my husband. Kaya naman agad niyang idinial iyon, nakailang rin din yun bago nito sinagot iyon. Finally you got your new phone. Agad na sabi nito sa kanya. Thank you. Saad niya din bigla ay naging tahimik sila parehas. I will be busy today, so don't expect me to go home early, okay? Basag ni Hans sa kailang linya. Ganun ba? Gusto pa naman kitang ipagluto ng dinner. Medyo malungkot ang tinig niya, narinig niya na napabuntong hininga si Hans. It's urgent my wife, so I need to end this call now. I have a lot to do here now. Palm nito, sisigat pa sana siya pero nawala na ito sa kanilang pinatayan siya nito. Medyo na-hurt talaga siya, dahil pakiramdam niya ay nawala ito ng gana nang sabihin niya ritong hindi pa siya handang magka-baby. Napabuntong hininga na lang siya habang nakatigig lang sa phone na hawak. Ma'am, excuse me but the breakfast is ready. Malumanay na sambit ng isa sa mga maid. Ngumiti lang siya dito bago pa humakbang papuntang mesa. Habang kumakain siya ay bigla siya nang nakaisip ng maganda ng ideya. Balak niyang ipagluto si Hans at dalhin sa office nito upang makabawad man lang sa isipin nito, baka pati may maitulong siya doon. Pagkatapos kumain ay siya na ang naghugas ng pinagkainan kahit ba ilang maid ang pumihil sa kanya takot silang baka malaman iyon ni Hans, pero pinanggako niya sa mga ito na walang malalaman ang amo. Nagtambay muna siya sa kwarto ng halos kalahating oras bago magpasyang pumunta ulit sa kusina upang ipagluto na nga ang asawa. Humingi na lang siya ng kunting assistance sa mga maid para malaman niya kung ano ba ang mga paglaing gusto ni Hans. 2 hours ang ginugol niya sa pagluluto, medyo may alam naman siya pagdating sa kusina pero aaminin niyang first time niyang lutuin ang mga pagkain na niluto niya ngayon, pero sana magustuhan iyon ni Hans. Nangingiti siya habang papasok ng banyo maliligo na siya para puntahan ang asawa sa office nito. Siguradong nga ganon oras ay busy parent ito at halos hindi makakain. Time skip. Dahil nga binigyan na siya ng kalayaan ni Hans kahit sa anong bagay na gusto niyang gawin ay siya nga mismo ang nag-drive buti na lang at naihabilan na pala lahat ni Hans sa mga tao sa bahay kaya may mga nakalaan na rin na sasakyan para sa kanya. Susurpresahin niya lang naman si Hans kay hindi na niya ito tinawagan baka maabala pa niya ito excuse me, I'm here to see Mr. Levi, saad niya sa babaeng nasa labas ng office ni Hans. Nagulat pa ito nang makita siya. Oh my, Mrs. Levi. Gulat na sambit nito na ikinapulan ng mukha niya.
So kilala na pala siya sa buong kumpanya nila kasi lahat ng mapatingin sa kanya ay yumukod ng may paggalang. "Yes, I'm here to see my husband," she claimed with a sweet smile. "I will let Mr. Levi knows that you're here," she said excitedly. Meanwhile Hans rubbed his own temple. His head aching. He worked non-stop since he got here. Not a moment his office phone rang. And he immediately picked and answered it. "Sir, your wife her." Agad ay napaayos siya ng pagkakaupo, di niya alam, para bang nawala lahat ng bigat sa ulo niya, nang narinig ang sinabi nito. "What are you waiting for? Let her in. You don't need to ask for my permission," saad niya rito. Narinig niya ang pabulong nagpagsasalita ng secretary na pinapapasok na si Chloe. Mamaya lang ay pumasok na nga ang asawa. Parang nagliwanag ang buong paligid nang pumasok ng may matamis na ngiti sa mga labi. "Surprise," masiglang sabi nito at itinaas pa ang mga kamay nitong may hawak na mga paper bags. Agad namang tumayo si Hans at agad ay nakalapit sa asawa. Chloe didn't expect him to hug her so tight. "I'm glad you're here. You don't know how tired I am," he whispered. Chloe smiled as she hugged him back. "Of course I know that you are. That's why I'm here. I cook for you so you will have lunch with me," saad niya rin at hinimas-himas pa ang likod nito. "Really I'm excited to eat," saad nito pagkatapos ay kumalas sa pagyakap sa kanya. Tinuro niya ang mga paper bags na nasa sahig. Kinuha iyon ni Hans at ipinatong sa center table pagkatapos isa-isa iyong binuksan. "They all look so delicious," sambit nito at tunan gin sa kanya. "But there's nothing more delicious than you lips, my wife." Nagulat siya sa sinabi nito, bigla ay hinayla siya nito sa isang kamay at agad nasakop nito ang maliit niyang mukha. The final chapter. He kissed her lips gently, while Chloe hugged his waist to have some support and closed her eyes. She kissed him back. "I love you, my wife. Thank you for your visit." Napamulat si Chloe nang kumalas na si Hans sa pagkakahalik. "Asawa mo ako, kaya responsibilidad ko yan." Nahihiyang sambit niya. Umupo na sila sa couch at nagsimula na silang ayusin ang pagkain sa table, at kumain na rin. Kalahating oras silang kumakain nang natapos ay niligpit na niya ang Tupperware at ibinalik na sa paper bag. Hindi inaasan ay natapunan si Chloe ng kimchi sauce. While long sleeve kasi ang suot niyang pang-itaas, kala niya ay mad-idal sa punas lang pero hindi. Kaya naman sinabi ni Hans na mag-shower na lang siya sa loob ng room ni Hans. Sa office ay may secret room na pahingahan at tulugan si Hans sakaling hindi siya makauwi. Pumayag naman agad so Chloe at sinamahan siya ni Hans doon. Iniwan siya nito saglit upang tumawag sa isang store para mabilhan siya ng bagong designer dress. Habang nag-shower siya ay narinig niya na may pumasok na ulit sa room. Tapos naman siya kaya kinuha na niya ang towel at tinuyo ang buhok at buong katawan. Pagkatapos ay sinuot ang bathrobe na nakasabit sa loob ng banyo. Paglabas niya ay nagulat pa siya kay Hans. Ipinatong nito ang bagong bili na dress. Pagkatapos ay bumaling ang mga mat nito sa kanya, napalunok sa siya ang init ba naman ng tingin nito sa kanya. "Sige na, ang magbibihis na ako," mahinang saad niya na hindi makatingin dito. "Can you please act like my real wife?" Di niya alam kung ano ba ang ibig sabihin nito. "What?" Yutol na sambit niya. Humakbang palapit sa kanya si Hans. Hindi naman siya nakagalaw na tila ba iniintay niya rin na makalapit ito sa kanya ng tuluyan. Hanggang sa napaangat na lang siya ng tingin, nang tuluyan na itong nakalapit. Hans take off the towel on her hair making her hair fall down. Kumabog ng sobra ang dibdib no Chloe. "Just stay still, my wife," he whispered and brushed her soft hair using his finger. Nakaramdam na siya ng tensyon nang tumama ang kamay nito sa batok niya. Her lips suddenly trembled while Hans' finger caressed her nape. "What are you doing?" Tanong ni Chloe kahit ba alam niya kung ano ba ang gustong mangyari ni Hans. May takot siya nang naramdaman pero di siya tatanggi na may pananabik din iyon. Napalunok ng sunod-sunod si Hans habang dinadama ang lambot ng balat ni Chloe. Napapikit pa siya nang maamoy ang mabangong buhok nito na lalong nagpabuhay ng pagnaasa niya.
Alam niyang may tamang panahon para sa kanilang dalawa pero hindi niya masisi ang sarili dahil sobrang ganda ni Chloe lalo na at basa ang mga buhok nito. He was turned on. The way his wife wore his bathrobe, she looked so seductive and innocent at the same time. "My wife, will you let me kiss you?" he asked her while looking at her red face. Chloe blinked her eyes repeatedly while looking at her husband. His eyes was expressive. She knows that Hans needed her, and she was his wife. What is wrong with her? Di niya alam pero nagkusang umangat ang mga kamay niya upang ikawit iyon sa batok ni Hans at walang ano-ano ay hinalikan niya ang asawa niya na gulat dahil mga kilos niya. Alam niyang nagulat si Hans sa ginawa niya kasi hindi pa agad ito nakakilos. Pero kahit hindi siya sanay sa ganun ay himalang kumilos ang kayang mga labi na para bang saglit ay nawala siya sarili. Mabilis at walang tigil ang kabog ng kayang dibdib. She was about to move away but Hans suddenly pulled Chloe by her waist and made her more close to him. The kiss got deeper until Chloe fell her back on the soft bed. Her bathrobe disappeared, and everything went wild inside that room. At first she cried because she didn't expect how painful to have her first time. Siya, "It's okay my wife, you're going to enjoy later on. I'll be gentle, okay?" Pang-aalunohan sa kanya habang pinupunasan ang mga luhang tumulo sa kanya ng pisngi. She trust him ang nod. "Just continue. I'll be okay," she almost whispered enduring the from her private part. So on the two have their first make love. After that no one knows what happened inside the office. After a month, Chloe was busy checking inside her store. She ran a makeup, cosmetics, store. And it's actually famous. Hans helped her a lot, and also his parents is so supportive when it comes to her. Chloe looked at her wristwatch to check the time, and realized that she needs to go home early. She smiled while looking inside her shoulder bag and get some paper in there. It was her surprise Hans didn't know that she is 2 months pregnant. It's payback time. I think Hans and his parents will be happy after knowing that they soon will be parents. Ibinalik ni Chloe ang hawak na papel sa bag niya bago magpaalam sa 2 tauhan ng kayang shop. Masaya siya nang nagtungo sa kanyang kotse at nag-drive pa uwi ng bahay. Pagbukas pa lang niya ng pinto ay ang mga naiinip na mukha ng mga magulang nila ang bumungad sa kanya. Lalo na si Hans, mukha ng inis na rin kaiintay sa kanya pero nagbago naman ang mga ekspresyon nila nang makita siya na mukha ng masaya. "What is this all about, Iha?" Maso yung tanong ng mommy ni Hans sa kanya at hinawakan siya sa braso at iginaya paupo sa mahabang sofa. Doon ay tunanjin na siya kay Hans. Naalala niya na makailang beses niya itong sinungitan ngayon araw, kahit wala naman itong ginagawa. Ewan inis kasi siya kapag nakikita niya ito. Hindi lang naman ngayon dahil araw-araw niya iyong ginagawa, kaya hindi niya ito masisisi kung hindi siya nito iniimikan, at least nag-iintay parent siya. "I have something to tell you. My husband," she called out Hans, and moved her hand saying that she needed him beside her. Samantalang nagtataka man ay lumapit parent si Hans sa asawa, tumabi siya dito. "In 2 months pregnant magiging lola at lolo na po kayo sa wakas." Bigla ay naging emosyonal siya at umiyak, habang ang mga ito ay hindi rin alam ang sasabihin sa sobrang saya. "Really? That's a good news my wife, I'm going to be a father," sambit ni Hans, na maluha-luha na rin sabay yakap sa kanya ng mahigpit. Doon ay nagsisali na rin ang mga magulang nila kung baga group hug. Lumipas ang 7 buwan pa ay dumating na ang araw ng kapanakan ni Chloe. Nagluwal siya ng malulusog na kambal babae at lalaki. Walang pagsidlan ang saya ng lahat para sa kanilang mag-asawa. Si Hans ay hindi pa makagalaw, halos hindi siya makapaniwala na nangyayari ang lahat ng magagandang bagay na ito sa kanya. Totoo palang walang kapantay ang sayang mararamdaman mo kapag nahawakan mo na ang sarili mong mga anak. Sobrang saya nila dahil natupad ang nais nila magkaroon ng kambal na anak. Ngayon ay wala na silang mahihiling pa. Kung di sana ay maging maayos at laging ligtas ang binubuo nilang isang pamilya. Dito na nagtatapos ang kwento ni Chloe at Hans. Sana ay nagustuhan nyo. Baka pwede pahingi ng likes at subscribe. Kita-kita ulit sa iba pang kwento.